matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isang napakagandang gabi po sa inyo at sa buong staff ng Papa Dudut Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jamil. Isang dancer sa isang nightclub at part-time dancing instructor. Naway ako sa ganitong trabaho dahil na rin sa kagipitan sa pera, pero masasabi ko naman na mas marangal ang trabaho ko kesa sa prostitute. Gigiling lang kasi kami at magkakaroon na kami ng pera. Samantala sa pagiging dancer ko nakilala si Jugs. At dahil siguro sa pareho kaming pumasok na dalawa, ay nagkaroon kami ng relasyon na nauwi sa kasalan. Doon ay tumigil sa pagko-callboy si Jugs habang ako ay nagpatuloy sa pagsasayaw. Pero Papa Dudut, hindi naging maligaya sa piling ng asawa ko. Dahil bukod sa naging batugan siya ay sumobra ang pagiging mabisyo niya. At the same time ay pinagsisihan ko ang nagawa kong desisyon, pero alam ko rin noon na huli na ang lahat para magsisi. 2 taon nang lumipas ay nadiskubre kong may alter sa Twitter ang aking asawa. Doon ay nakita kong bumalik siya sa dating niyang nakagawian. Hindi lang siya bumalik sa pagiging masahista at callboy for hire. Nagpo-post din siya ng kanyang mga malalaswang video sa Twitter at iba pang mga adult sites. May pagkakataon na nakikipag-collaboration pa siya sa mga sikat na alter sa Twitter. At lahat ng kinikita niya sa alter world ay tinatago niya sa akin. O kahit na asawa niya ako ay hindi siya nagbigay ng panggastos sa akin. At sa halip ay inasa niya sa akin ang lahat. Nung una'y pinagpapasensyahan ko na lamang siya pero kinalaunan ay nainis na rin ako. Dahil nagdedemand na siya sa akin. Kumbaga yung perang kinikita niya ay sa kanya lang. Habang ang perang kinikita ko ay obligado akong hatiin sa aming dalawa. Sa totoo lang Papa Dudut ay marami na ang nagpayo sa akin na hiwalayan ko na ang aking asawa dahil wala naman itong naidudulot na maganda sa akin. Pero dahil sa umiiral sa akin ang pagiging pasensyosa at martir ay sinubukan ko pa ring habaan ang aking pisi. Nagpapakamartir ako para maisalba ang aming relasyon. Samantala'y hindi ko akalain na isang gabi ay magbabago ang aking buhay nang hindi ko inaasahan. Natatandaan ko noon nasa nightclub ako. Nagtatrabaho bilang GRO ay aksidente kong namit ang isang lalaking nakilala ko sa pangalang Hill. Gwapo siya. Matikas at maganda ang pangangatawan. Matangkad, kayumanggi pero parang Arabo at Kastila ang itsura. Sa madaling sabi agad niyang nakuha ang atensyon ko. Sa kabilang banda pagkatapos magpakilala ni Hill sa akin ay marami siyang ikinuwento tungkol sa mga bagay-bagay. Nakikinig lamang ako at nag-oobserba. Siya ang tipo ng taong extrovert, kumbaga nabubuhay lamang siya kapag nasa tabi niya ang mga kaibigan at acquaintances niya. Okay naman siyang kausap, may sense naman ang kanyang mga pinagsasasabi at nakuha naman niya ang atensyon ko. Sa madaling sabi, friendly talaga si Hill. Anyway, gusto mo ba ng maiinom? My treat, alok ni Hill sa akin.
Thanks na lang pero hindi ako umiinom ng alak o beer. Sagot ko sa kanya. Laki kasi ng bilbil eh. Yung mga beer at alak. Gusto ko, flawless ang tummy ko. Para kapag nag-belly dancing ako, hindi naman nakakahiya. Dagdag ko pa. Napangiti naman si Hill sa akin, Papa Dudut. Anyway, sabi mo dance instructor ka dito. Paano yun? Sa pagkakaalam ko mga lalaki lang ang nagdi-DI. Sabi niya sa akin. Sumagot naman ako. Meron din mga babaeng DI para sa mga lalaking gustong matutong sumayaw. Ikaw ba? Marunong ka bang sumayaw? Nag-isip-isip sandali si Hill bago muling nagsalita. Oo naman, member kaya ako ng dance troupe nung high school ako. Pagmamalaki pa niya. Familiar ka ba sa mga Latin dances like tango, cha-cha, flamingo? Tumango naman si Hill bilang tugon. Oo, kabisado ko ang mga steps ng lahat ng mga klaseng ballroom dances. Ayos. Mukhang magkakasundo tayong dalawa. Sabi ko naman with excitement. Anyway, isa pang tanong. Are you single, taken or married? Tanong ko sa kanya. Hindi siya nakasagot kaagad. Napansin kong parang may hesitation siyang sabihin ang totoo. Pero sa huli ay nagsalita din siya. Single pa ako. Hindi naman ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Sa experience ko kasi, ang mga gwapong lalaki tulad ni Hill, kung walang asawa ay taken na. Unless they are gay, of course. Talaga? Sa gwapo mong yan? Baka naman alam mo na, napapangisi kong sabi sa kanya. Agad namang nagets ni Hill ang ibig kong sabihin, kaya agad siyang tumutol. I'm straight. It does not mean na bakla ng isang lalaking single, di ba? Kung sabagay may punto ka. Yung ibang lalaking kakilala ko may asawa nga pero may pagka-closet gays naman. Sabi ko na lamang. Ikaw, single ka pa ba? Tanong naman niya sa akin. Siyempre nagsinungaling ako. Kapag sinabi ko kasi ang totoong may asawa na ako dinaunsyame ang prospect ko. Single na single and available and be taken anytime. Pagsisinungaling ko pa. Well, napansin ko na karamihan sa mga magaganda at sexy babae ngayon single. Siguro naman by choice yan. Dagdag pa niya. By choice, syempre. Desisyon kong maging single. Mas enjoy kasi kapag single. Walang responsibilidad na dinadala. Segunda ko naman. Maya-maya inaya ko si Hill sa dance floor para sumayaw. Dali, makijoin na tayo sa kanila. Aya ko pa sa kanya. Parang anlaswa naman ang sayaw nila. Medyo hesitant na wika pa ni Hill. Natawa ko. Hindi ko akalain na may kaunting conservatism ding natitira sa katawan si Hill. Dirty dancing ang tawag dyan. Akala mo lang malaswa pero hindi Ano? Natawa naman si Hill at parang hindi ko yata kaya ang sabi niya. Ano ka ba? Gigiling lang tayo habang nakatikit ang mga katawan natin sa isa't isa. Anong hindi mo kaya doon? Sige na Hill, gusto kong makasayaw ka ng dirty dancing. Don't worry, tuturuan kita, ang sabi ko pa sa kanya. Sa huli pumayag na rin si Hill at doon ay sinulit namin ang gabi sa pagsasayaw at pag-hangout. Hanggang sa nauwi kami sa mainit na labanan. Oo, at nagkaroon kami ng one night stand at masasabi kong magaling si Hill sa kama. Nagbabagang mga halik na binitawan niya sa aking katawan. Ilang beses akong napahalinghing sa galing niya sa pagroromansa. Nang matapos naman kami ay natuwa ako kay Hill dahil napakagalante niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang aking cellphone number at syempre agad ko naman yung ibinigay sa kanya. Papadudot, isa si Hill sa mga lalaking hinangaan ko sapagkat kung kumilos siya ay dekalibre at mukhang may pinag-aralan. Magaling siyang magsalita at higit sa lahat ay magaling pumorma. Agad na nahuli ni Hill ang loob ko at simula noon ay naging madalas na ang pagkikita naming dalawa na nauuwi rin sa isang mainit na relasyon. Pero at the same time, walang kaalam-alam si Hill sa personal kong buhay. Pati na rin ang pagkakaroon ko ng asawa. Hindi ko rin alintana noon
na magtaksil naman kay Jugs sapagkat wala na rin naman akong pagmamahal sa kanya. Samantalang hindi ko alam ay mukhang nakakahalata na rin sa akin ang aking asawa at nagsisimula na siyang magselos. Aba, kanina ka pang nakaharap sa salamin ah. Bakit, saan bang lakad mo ngayon? Sarkastikong wika ni Jugs sa akin. Siyempre sa trabaho no. Alam mo naman kailangan kong magpaganda para maraming humanga sa akin. At kung marami ang hahanga sa akin, tiyak na marami tayong pera. Sagot ko naman sa kanya. Talaga lang ha. Baka naman sa pagpapaganda mo may karibal pa ako sa'yo. Wika niya na may pagdududa. Huwag kang magselos. Alam mo namang ikaw lang ang one and only husband ko Pagsisinungaling ko kay Jugs dahil deep inside gusto ko na siyang isuka. Tiyakin mo lang Jamil. Ayaw ko na may kahati sa'yo. Tandaan mo yan. Kundi magkakapatayan kami. Banta pa niya sa akin. Sa puntong yon Papa Dudut ay kinabahan ako. Mukhang magiging malaki ang problema ko sakaling malaman ni Jugs ang katotohanan. Pero sa kabilang banda ay napapaisip na rin ako kung paano ako makakatakas sa relasyong wala namang pagmamahal. Oo Papa Dudut. Simula nung makilala ko si Hill ay unti-unti na akong natauhan sa aking kamartiran. Kaya nagsimula na akong mag-isip ng plano kung paano ko hihiwalayan ang asawa ko na walang dumadanak na dugo. Jamil, pwede bang makahingi ng pera? Biglang sabi niya sa akin. Diyan magaling si Jugs. Pagkatapos manakot o magbanta ay manghihingi ulit ng pera sa akin. Samantala noong isang araw lang ay kumita siya ng malaki sa live show niya sa OnlyFans. Kakolab ang isang sikat na altar. Pero hindi ko na lang yon inungkat sa aking asawa dahil hahaba lamang ang argumento. At sa halip ay bibigyan ko na lang siya ng pera para hindi na siya magduda pa sa akin. Ayun na yung pera. Sabi ko sabay abot sa kanya ng datong. Ang konti naman ito. Hirit pa ng damuho sa akin. Wow, may patago ka. Sarkastikong sabi sa kanya. Pwede na yan. Totally pang tutustos mo lang yan sa bisyo mo. Dagdag ko pa sa kanya. Ano, dagdagan mo na to. Hirit pa ng aking magaling na asawa. Para matigil na ay dinagdagan ko na yung pera na ibinigay ko sa kanya. Nakita ko namang nasatisfy si Jugs sa aking ibinigay. Kaya dali-dali itong umalis ng kwarto at iniwan na akong mag-isa. Napahinga ko ng malalim at inisip ko kung bakit hinayaan ko ang sarili ko na lokohin ng aking asawa. Kung bakit ako nanatili pa sa kanya sa kabila ng sakit ng ulong ibinigay niya sa akin. Hanggang sa biglang tumawag sa akin si Hill sa aking cellphone. Agad ko naman yung sinagot. Hello babe? Nasaan ka na? Tanong niya sa akin. Muli akong humarap sa salamin para inspeksyonin ang aking sarili. Nasa bahay pa lang ako. Nagpapaganda para sa iyo. Pero paalis na rin ako. Sagot ko sa kanya. Gusto mo isunduin kita dyan sa inyo? Mungkahi pa niya sa akin. Kinabahan ako Papa Dudut dahil puro kasinungalingan ang sinabi ko sa kanya tungkol sa akin. Ay nako, wag na, maabala ka lang. Sabi ko pa sa kanya. Babe, alam mo naman na basta pagdating sa iyo hindi ako maaabala. Sabi pa niya sa akin sa kabilang linya. Wag na, bibilisan ko na lang ang pagpunta dyan. Nagmamadali kong sabi. Bakit ba ayaw mo kung pupuntahan ka sa bahay niyo? Tanong niya sa akin na may halong pagdududa. Naramdaman ko yon at aaminin kong kinabahan ako ng sobra. Hindi ko alam nung una kung ano ang isasagot ko sa kanya. Pero hindi nagtagal ay nakaisip na lamang ako ng alibi na pwede niyang paniwalaan. Naku, alam mo namang strikto ang mga magulang ko. Hindi ba nasabi ko sa iyo na hindi nila alam yung tungkol sa trabaho ko? Pagsisinungaling ko. Kailan mo ba ako ipapakilala sa kanila, Jamil?
Huwag mong sabihin sa akin na habang buhay na lang tayong magtatago sa relasyon natin. Seryosong tanong niya sa akin. Nanaig ang katahimikan sa aming dalawa ng ilang segundo bago ako nakaisip ng sasabihin. Hindi naman sa ganun, pero hindi pa panahon para malaman nila. Maghintay tayo ng tamang panahon, ang sabi ko. Alam mo, hindi dapat tayo nagtatago sa relasyon natin kasi malinis naman ang hangarin ko sa iyo. Alam kong matatanggap din nila tayo. Aniya. Napahinga ako ng malalim. Hill, please. Narinig ko na medyo na-frustrate siya sa aking sinabi. Okay, fine. Hanggang anong oras ako maghihintay sa iyo? Tanong na lang niya sa akin. Hintayin mo ako ng 1 oras. Don't worry, gagawin ko ang lahat para makarating agad dyan. Ano, nagtatampo ka pa ba sa akin, babe? Maya-maya ay narinig kong parang napangiti na si Hill dahil sa biglang pagsigla ng kanyang boses. Hindi ako nagtatampo sa iyo. Basta bilisan mo ha, babe. Hihintayin kita. Papadudot nagpatuloy ang bawal na relasyon namin ni Hill. Madalas kaming magsama ng patago at mas matagal ang naging pagsasama namin kumpara sa sarili kong asawa. Papadudot ramdam na ramdam ko noon ang pagmamahal sa akin ni Hill. Kaya nauudyo ka na ako noon na sumama na sa kanya at iwanan na ang asawa ko. Pero bago ko may sakatuparan yon ay isang pangyayari ang hindi inaasahang magaganap. Tandang-tanda ko pa noon, nasa parking area kami ni Hill at kasalukuyang binibigyan niya ako ng kanyang mga nagbabagang halik. Ang sarap ng mga labi mo, Jamil. Wika ni Hill na parang lumulutang pa sa langit. Ay dahan-dahan lang. Baka may makakita sa atin dito. May skandalo pa sila sa atin. Saway ko sa kanya. Pero deep inside ay gustong gusto ko ang kanyang ginagawa. Best kisser kasi si Hill dahil malambot ang kanyang mga labi at mabango ang hininga. Kumpara kay Jugs na bukod sa amoy alak ay palaging puro bitak-bitak pa ang mga labi. Hayaan mo silang mainggit sa atin, babe. Paglalambing niya sa akin, sa next week pala, 6 months na rin na natin. Inform pa niya. Ano nang plano mo? Curious na tanong ko sa kanya. What if kung mag-out of town tayo? Kahit dito lang sa Pilipinas, at least para ma-enjoy naman natin ang mansari natin. Suwestyon niya sa akin. Hill, hindi po pwede. Tiyak na mag-aalala sa akin ang mga magulang ko. At saka sigurado ako na questionin nila ako kung saan ako pupunta at sino ang kasama ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Pero ang totoo ay nag-aalala ako para kay Jugs. Baka makahalata siya lalo kapag nawala ako ng ilang araw. Bakit hindi na lang natin ipagtapat sa mga magulang mo ang relasyon natin? Tanong pa niya. Hindi po pwede. Tiyak na hindi sila papayag. Dahilan ko sa kanya. Pero nag-insist si Hill. Jamil naman, hanggang ngayon pa rin ba ang mga magulang mo ang magdedesisyon ng buhay mo? Come on, 25 ka na, sabi pa niya sa akin. Hindi ba Hill na pag-usapan na natin ito? Wika ko pagkatapos magbuntong hininga. Sa huli ay sumuko na rin ang aking secret lover. Okay kung hindi lang kita mahal. Ngunit laking gulat namin nang may lalaking sumigaw ng pangalan ko. Paglingon namin ni Hill ay nanginig ang buo kong katawan dahil si Jugs yun, papadudot. Dali-daling pumunta ang asawa ko sa lugar namin at agad na sinuntok nito si Hill. Sino ka? Galit na tanong ni Hill kay Jugs. Hoy, sira ulo ka. Ako lang naman ang asawa ni Jamil, sagot naman ni Jugs. Napatingin sa akin si Hill at tila naguguluhan. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya dahil nabuking na niya ang aking sikreto. Nagpatuloy naman si Jugs. Kaya pala parang nanlalamig ka na sa akin? Yun pala may ibang lalaki ka ng pinagkakaabalahan? Hayop kang babae ka? Pagkatapos noon ay hinawakan niya ako sa braso. Nang pumalag ako ay isang malakas na sampalang ibinigay niya sa akin. Nakita naman yun ni Hill at pinagtanggol ako sa aking abusadong asawa. Nagsuntukan sila. Ako naman ay pinilit kong mamagitan sa dalawa lalo na't nakikita kong dehado na si Hill. Hill? Jugs, tama na yan.
Pakiusap, tigilan nyo na yan. Awat ko sa kanila. Tumigil sa pagsusuntukan ang dalawa ng matumba at humandusay na si Hill sa simento. May asawa ka na pero lumalandi ka pa rin? Anong klase kang babae ha, Jamil? Galit na wika ni Jugs sa akin. Pinagsisihan ko na naging asawa pa kita. Ikaw, matanong kita, anong klaseng asawa ka? Hindi mo ko mabigyan ng magandang buhay. Puro ako na lang ang nagpapakahirap para sa atin. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Wala, nakahilata ka lang sa bahay magdamag. Kung hindi man puro sex sa iba't ibang lalaking nakikilala mo sa Twitter ang pinagkakabalahan mo. Tapos mas inuuna mo pa ang bisyo mo kaysa sa asawa mo. Pagod na ako sa iyo, Jugs. Binuhos ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa aking asawa. Pero hindi katwiran yon. Para manlalaki ka. Mga hayop kayo. Naibulalas ni Jugs sa galit. Jugs, pakawalan mo na ako. Hindi na kita mahal. Si Hill ang mahal ko. Sigaw ko pero hindi ako binitawan ng aking asawa. Hindi tayo maghihiwalay. Akin ka lang, Jamil. Magkakamatayan muna kami ng lalaking yan bago kanya makuha sa akin. Wika pa ni Jugs. Sa puntong yon ay muling bumangon si Hill at nakita kong may dinukot siya sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong balisong ang hawak niya. Doon ay lumapit siya sa aking asawa at agad na inundayan ng saksak si Jugs sa tagiliran. Diyos ko, Hill, anong ginagawa mo? Napasigaw pa ako lalo nang humandusay si Jugs sa semento at tila humingi ng tulong sa akin. Halika na, umalis na tayo dito. Nagmamadaling wika ni Hill sa akin pagkatapos ay hinila niya ako palayo sa aking asawa. Pero paano ang asawa ko? Natataranta kong tanong. Ngunit hindi na yon pinansin ni Hill at agad niya akong pinasakay sa kanyang kotse. Ilang saglit pa ay mabilis na humarurot ang kotse palayo sa parking lot. Habang tanaw ko pa rin si Jugs sa malayo na nakahandusay pa rin sa semento. Bakit mo nilihim sa akin to, Jamil? Akala ko ba wala kang sabit? May hinanakit na wika ni Hill sa akin. I'm sorry, please Hill. Nagawa ko lang na ilihim sa'yo na may asawa ko kasi mahal kita. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang biglang magsalita ulit ang aking lover. Kaya pala ayaw mo kong papuntahin sa bahay mo. Kaya pala ayaw mong sumasama sa akin. Hindi pala dahil sa strikto ang mga magulang mo. Kaya ayaw mong ilantad ang relasyon natin kundi dahil may asawa ka na. Aniya. Sana mapatawad mo ko. Oo, nagkamali ako pero pinagsisihan ko na yon, Hill. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mundo ko. Please huwag mo kong iwanan. Pagmamakaawa ko sa kanya. Nakita kong huminga ng malalim si Hill bago nagpatuloy. So ibig sabihin ba niya na isasama ka na sa akin? Tumango ako bilang tugon. Oo, Hill. Sasama na ako sa iyo. Papadudot maswerte ako kasi agad rin naman akong napatawad ni Hill sa aking pagsisinungaling sa kanya. Doon ay sumama na ako sa kanya at iniwanan ko na ng tuluyan ang aking asawa. Alam kong mali ang ginawa ko pero wala akong choice. Dahil bukod sa impyerno ang buhay ko sa piling ni Jugs, ay wala na rin akong pagmamahal pang natitira sa kanya. At that time ay narealize ko na hindi ko kayang mabuhay kapag wala si Hill. Kaya nagturingan kami bilang mag-asawa kahit na marami ang tutol sa aming relasyon. Papadudot naging masaya naman ang pagsasama namin ni Hill kahit na maraming mga pagsubok ang dumating sa aming dalawa. At isa na nga roon ang pagdededma ni Jugs kay Hill. Pero sa bawat pagsubok na dumarating sa amin ni Hill, ay naging karamay niya ako. Sabay naming nilulutas ang problema kaya ang ending ay masaya pa rin kaming dalawa. Pero hindi talaga mapigilan na subukin talaga ng tadhana ang aming relasyon na sa tingin ng iba ay mali. Isang araw ay isang lihim ang aking nabunyag nang hindi inaasahan.
Natatandaan ko noon habang nagsha-shower si Hill ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Dahil sa curiosity ay sinagot ko yon. Kaso yung laking gulat ko kung sino ang nasa kabilang linya. Ikaw si Jamil ang kabit ng asawa ko, tama ba? Tanong sa akin ang babaeng nasa kabilang linya. Samantala'y nagulat naman ako sa narinig ko at hindi ako agad nakapagsalita. Hindi kasi ako makapaniwala na tinawag akong kabit. Mga agaw ka, sigaw sa akin ng babae. Anong sabi mo? Ako ang mga agaw? Teka, sino ka ba ha? Naiirat akong tanong sa babae. Ako lang naman ang asawa ni Hill, sagot ng babae. Ako si Leticia at hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang legal wife ni Hill. Nanlumo ako sa aking narinig. Napagtanto ko na nagsinungaling din pala si Hill sa akin. Hindi ko alam yung tungkol sa inyo ni Hill. Hindi niya sinasabi yung tungkol sa inyo. Sabi ko sa babae. Natural, hindi niya sasabihin sa iyo na may asawa na siya. Ang tanga mo naman, Jamil. Kahit na hindi niya sinabi sa iyo, sana naman ikaw na ang umalam kung may sabit ba siya o wala. O baka naman wala kang pakialam kasi importante lang sa iyo ay may lalaking tatabi sa iyo sa kama. Pangiinsultong sabi sa akin ng asawa ni Hill. Alam mo may asawa man si Hill o wala. Ang mahalaga ay mahal na mahal niya ako. Ang galit kong wika sa kanya. Di lumabas din ang totoo na kulay mo. Intensyon mo lang na kumabit sa asawa ko. Bakit? Desperada ka bang makahuthot ng pera kay Hill? Lalong nag-init ang pang-iinsulto sa akin ni Leticia. For your information, hindi pera ang habol ko kay Hill. Nagmamahalan kaming dalawa. At kung hinihiwalayan ka man ni Hill, sorry ka na lang kasi ibig sabihin noon ay hindi ka na mahal ng asawa ko. Kaya tigilan mo na siya. Wika ko na may halong pangaasar. Hindi ko siya titigilan kasi may karapatan ako sa kanya. Asawa ko siya. Hindi naman ako nagpasinda kay Leticia. Di wag mo kaming tigilan. Sinong tinakot mo? Bahala kang maghabol kay Hill. Sino bang mapapagod at magmumukhang namamalimos ng pag-ibig? Ikaw. Hay naku, nakakaawa ka. Ang sabi ko pa sa kanya. At ikaw pa ang matapang ha? Tingnan lang natin kung sino sa atin ang mananalo. Nang gigigil niyang wika sa akin. Ano? Tapos ka na ba sa mga teleserye mong pagbabanta? May gagawin pa kasi akong mas mahalaga. Nakakaistorbo ka. Sige, hamunin mo ko. Tandaan nyo, ipapakulong ko kayo. Magdedemanda ako at ipaglalaban ko ang karapatan ko kay Hill. Pagbabanta ng babae bago niya binaba ang telepono. Pagkatapos ng mainit ang usapan namin ng asawa ni Hill ay agad kong kinompronta ang aking lover. Patawarin mo ako, Jamil, kung nilihim ko sa iyo ang lahat. Oo, may asawa na nga ako, si Leticia. Wika ni Hill na halatang sising-sisi sa kanyang ginawa sa akin. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Hill, baka may tinatago ka pang lihim sa akin, sabihin mo na. Kasi yung relasyon natin ang naaapektuhan. Demand ko sa kanya. Wala na akong tinatago bukod sa may asawa na ako. Paniniguro niya sa akin. Pagkatapos noon ay sinabi ko kay Hill na ayaw ko sa relasyon yung puro paglilihim. Agad naman nagpaliwanag siya sa akin. Hindi ko sinasadyang ilihim sa iyo ang lahat. Actually, gusto ko nang ipagtapat sa iyo ang katotohanan kaso natatakot ako kasi sa mga sasabihin ko sa iyo. Baka hiwalayan mo ako, Jamil. Papadudot kahit na nakuhang maglihim sa akin ni Hill ay hindi ko pa rin nakuhang magalit sa kanya. Siguro ay dahil sa sobra ko siyang minahal noon at tulad ng mga naunang pagsubok, sabay naming hinarap ni Hill yon. Samantala isang araw ay natuloy din ang matagal ko nang inaasahang paghaharap. Hindi na ako nagulat nang magpakita si Leticia sa parking lot ng pinagtatrabahuhan kong bar. Doon ay dali-dali siyang lumapit sa amin ni Hill at nag-iskandalo. Hayop kang babae ka, mga agaw ka, ang lakas ng loob mong pumatol sa may asawa na, ang kapal ng pagmumukha mo, kabit. Pangiinsulto pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay sabunot at sampal ang inabot ko kay Leticia. Buti na lamang at nandun si Hill kaya agad niyang inawat ang kanyang asawa. Habang umiiyak sa galit ay kinompronta ni Leticia ang kanyang asawa.
Hil, bakit mo ginagawa sa akin to? Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Naging mabuti naman akong asawa sa'yo, ang sabi ni Leticia sa aking lover. Pero ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi na kita mahal. Okay, patawarin mo ako kung ganito ang trato ko sa'yo. Pero ikaw din ang may kagagawa nito. Kaya ng pamilya mo na walang ginawa kundi ang laitin ang buong pagkatao ko. Ganti pa ni Hil. Doon ko nalaman na kaya pala nangaliwa si Hil ay dahil sa hindi magandang pagtrato sa kanya ng kanyang asawa. Huwag mong idamay dito ang mga kamag-anak ko, Hil. Naging tapat naman ako sa iyo, hindi ba? Oo, maaring hindi naging maganda ang trato sa iyo ng mga magulang ko. Pero pinagtanggol naman kita. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa iyo ay iiwan mo lang ako ng basta-basta? Para lang dyan sa dancer na yan na hindi mo alam kung saang lupalop ng galing? Wika pa ng babae. I'm so sorry. Pero buo na talaga ang desisyon ko, ang sabi pa ni Hil. So matapos ang lahat, ganito lang ang gagawin mo sa akin. Wala kang utang na loob, Hil. Tandaan mo na, kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararating ang estado mo. Pinulot lang kita sa basurahan, baka nakakalimutan mo. Pangiinsulto pa ni Leticia sa asawa niya. Di lumabas din ang totoo mong kulay na isusumbat mo sa akin ang lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Leticia, oo, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Pinag-aral mo ko, binihisan mo ako, pinatira mo ako noon sa magandang bahay. Pero lahat ng iyon ay may kapalit. Nagpakasasa ka naman sa katawan ko. Doon pa lang ay bayad na ako sa iyo. Kaya wala akong utang na loob sa iyo, paliwanag pa ni Hil. Hindi naman yon nagustuhan ng kanyang asawa. Ingrato! Sigaw nito sa aking lover. Narating ko man ang estado ko ngayon, pero hindi dahil sa iyo at sa pamilya mo kundi dahil sa pagsisikap ko. Hindi ako magiging general manager kung hindi ako nagsikap. Leticia, pinaghirapan ko kung ano man ang narating ko ngayon at hindi yon dahil sa iyo, dagdag pa ni Hil. Ang sama mo, Hil, pinagsisisihan ko na ikaw ang naging asawa ko, na ibulalas ni Leticia sa sobrang galit. Please, Leticia, ngayong alam mo nang hindi ka na mahal ng asawa mo, hiwalayan mo na siya. Palayain mo na siya. Huwag ka nang magpakamartir kasi hindi bagay. Sa totoo lang, kaipokritohan na yung ginagawa mo, sabi ko sa babae. Tumigil ka, kabit ka lang. Kabit. Ako pa rin ang legal wife. Kahit pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, gigil na wika ni Leticia sa akin. Talaga, Leticia dear? Papel lang ang nag-uugnay sa inyo ni Hil. Ang kasal ninyo. Para lang yang papel na pwedeng sunugin, punitin at ipamunas sa puwet. At itapon sa basurahan kapag wala ng silbi. Oo, legal wife ka nga. Pero hindi madidiktahan ng batas ang nilalaman ng puso ni Hil. Anong silbi pa ng marriage contract ninyo kung sinusuka ka naman ng sarili mong asawa? Ang wika ko. Jamil, tama na. Hayaan mo na siya. Ang wika ni Hil habang sinisenya sana niya akong iwan si Leticia. Well babe, madali naman akong kausap. Buti na lamang at nandito ka sa tabi ko. Kasi kung hindi, matagal ko nang ginawang crispy patang baboy na yan. Sarkastiko kong wika patungkol kay Leticia na parang lumaklak ng isang dosenang crispy pata kung tatansyahin ang kataba ng kanyang katawan. Sige, magsama kayong dalawa. Pero hetong tatandaan ninyo, magkikita pa tayo sa korte. Ikaw, Hil, ipapabilanggo kita sa kasong pakikiapid. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang pangangaliwa sa sarili mong asawa. Pagbabanta ni Leticia sa amin. Magbabayad kayo, dagdag pa niya. Papadudot, inaamin ko na nahirapan kami sa huling pagsubok na yon sa aming relasyon. Mahirap kasing kalabanin ang asawa ni Hil. Hindi siya noon tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya sa amin ng asawa niya. Papadudot, doon ay mas lalo akong naging palaban. Pinatagang ko lalo ang loob ko at matapang naming hinarap si Leticia at ang mga pagbabanta niya sa amin. Pero isang gabi, isang hakbang ang ginawa ng asawa niya na siyang nagpagimbal sa akin na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin isang bangungot. Natatandaan ko
Kakatapos lang naming mamasyal doon sa isang mall na mala Venice ang aura. It was a very romantic date. Damang-dama ko ang pagmamahal sa akin ni Hill at para akong nananaginip ng mga oras na yon. Gabi na kaming umuwi at hinatid na niya ako sa bahay ng pinsan ko. Napansamantala kong tinutuluyan simula nung maghiwalay kami ni Jugs. Pagbaba ko ng sasakyan ay bumaba na rin siya at muli niya akong tinawag. Jamil, nakaramdam ako ng kaba, Papa Dudut, hindi ko maipaliwanag. Pero ramdam kong malungkot ang aking boyfriend. O bakit bigla kang sumeryoso dyan? Kanina lang ay tumatawa ka. Parang wala nang bukas. Wika ko sa kanya. Ano man ang mangyari sa akin, tandaan mo na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng mahal ko at kung sakaling ma-annulled ang kasal namin ni Leticia, pakakasalan kita. Aniya. Pagkatapos noon ay binigyan ako ni Hill ng isang nagbabagang halik. Pero alam mo Hill, kahit na hindi na tayo kasal, ayos lang sa akin. Ang importante ay nagmamahalan tayong dalawa. Sa totoo lang ay hindi ako naniniwala sa kasal. Kung tutuusin seremonyas lang yan na gawa ng tao. Pero hindi naman nagagarantiya na kapag kinasal ka, magiging masaya ka na sa piling ng taong mahal mo. Ang wika ko naman sa kanya para maibsan ang kanyang kalungkutan. Maya-maya ay may dumaang isang motorsiklo sa aming tapat at nagulat na lamang ako nang biglang maglabas ng baril ang sakay nito at walang awang pinagbabaril si Hill. Dead on the spot si Hill dahil nakita ko kung paanong sumabog ang bungo niya nang tamaan ito ng bala. Halos magsisigaw ako sa takot habang ang gun for hire ay mabilis na naglaho sa paligid. Papadudot ang insidenteng yon ng isa sa mga hindi ko makakalimutang bahagi ng aking buhay. Nasaksihan ko ang pagkamatay ng pinakamamahal kong si Hill. Alam ko noon na malaki ang kinalaman ni Leticia sa pagpatay sa asawa niya. Pero dahil na rin sa mapera siya at walang sapat na ebidensya ay hindi siya nadiin sa kaso. Papadudot simula noon ay labis akong nangulila kay Hill. Walang araw at gabi na hindi ako tumatangis sa pagkamatay niya. Pinagdasal ko na lamang sa Diyos na kung hindi man makamit ni Hill ang hustisya dito sa lupa, ay makamit naman niya sana ang hustisya sa kamay ng Diyos. 3 taon ang lumipas, Papadudot, ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Patuloy pa rin po ako sa pagiging dancer instructor sa isang dance club dito sa Quezon Avenue. At nagtuturo ako ng Latin dances, kabilang na nga ang dirty dancing. Meron din akong boyfriend na nagngangalang Raul pero hindi ko siya minahal ng katulad ng pagmamahal na ibinigay ko kay Hill. Parang laro lang sa amin ni Raul ang lahat. Ang pinagkaiba lang ni Raul at Hill ay byudo ang una kaya wala na siyang responsibilidad. Papadudot, dito ko natatapusin ang liham ko. Umaasa ako na sana'y mabasa mo ito at kung papalarin na mabasa mo ay magiging masaya ako. Thank you in advance. Muli ay isang magandang araw sa inyong lahat dyan sa Papadudot Stories. Lubos na nagpapasalamat, Jamil. Napaka-unfortunate ng sinapit ng pagmamahalan ninyo ni Hill. At nalulungkot kami dahil hanggang ngayon ay wala pa rin hustisya ang pagkamatay niya. Samantala ay hindi namin kayo masisisi kung magkaroon man kayo ng relasyon ni Hill. Kahit na may kanya-kanya kayong asawa. Ikaw ay masyado nang napuno sa kilos at pagtrato sa iyo ng iyong asawang si Jugs. At ganon din si Hill kay Leticia. Pero hindi ko sinasabing tama ang ginawa ninyo. Mali pa rin ang pakikiapid sa may asawa. Ano man ang dahilan ninyo ay mali pa rin na lokohin ang inyong kabiyak. Kung hindi man naging mabuti ang asawa mo sa iyo ay hindi pa rin sapat na dahilan yon para maghanap ka ng kabit. Tandaan natin na hindi solusyon sa kasamaan ang isang kasamaan pa. Kung talagang gusto mo nang kumawala sa isang mapang-abusong relasyon ay kausapin mo ang iyong asawa at makipaghiwalay sa kanya ng mas maayos. Kung hindi madaan sa maayos na paraan ay hingin mo ang tulong ng korte. Mainam na wala nang sabit at wala ka nang masasaktan.
o matatapakang tao bago ka pumasok muli sa panibagong pakikipagrelasyon. Para naman sa iyo, Jamil, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay mahahanap mo ang iyong totoong pag-ibig. Huwag kang pumasok sa isang relasyong alam mo namang isang laro lang. Dahil kapag tumagal yan, lalong sumasakit at lalong makakaapekto yan sa iyong buong pagkatao. Muli maraming salamat, Jamil, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. God bless din sa iyo. Napapakinggan din po tayo sa Spotify. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gianna. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa